Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay itong mga samot-samot mga issues, no, issue pang politika. No, nandiyan po ang inyong favorite na ate, ang ate di umano ng bayan, ang isang kupal na ate, si Senator Amy Tambalina Marcos. Nandyan din po ang PMP ay tutol na. Ayaw na sa taong ito. Pinamimigay na po siya, no? At ganun din may sinabi po si Representative Ace Barber kay spy na Alice Go. At ganun din po meron pong hiling si Secretary Gibo Teodoro ng Department of National Defense. So apat po na personalidad ang ating pag-uusapan, pero iiksian lang natin para hindi po kayo mapagod at mabore at magsawa kay Tukis. Huwag niyo pong kakalimutan mga kababayan, i-subscribe niyo naman po yung Tokis Virador. Yung link po nandiyan po sa description ng ating video, no? Para naman po madagdagan ng mga subscribers at recommend po ni YouTube. Okay, pero bago po tayo magpapatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa video premiere at live stream. Maraming salamat po and special shout out to the men and women in uniform, sa mga OFWs diyan po sa bayan ng Palawan, Zambales at Norte, no, at sa ibang parte pa ng Pilipinas, no, at ganun din po kay Elora, kay Kai at kay Tita Aurora. Shout out po sa inyo and may God bless you all. At meron po tayong panauhing pandangal. Namimiss niya daw po. Oh, eto po. Shout out daw po sa inyo. Ayun. Yun lang. Gusto niya lang mag-shout out daw. Ayun. Okay, so eto po, unahin muna natin itong quote card ng inyong favorite na ate ng bayan, ang natutuyot ng ate ninyo, no? Ayan po. Kasi po, siya po ay naakusahan na ng kabilang kampo na kung saan yung kanyang pinapikita-pitagang mga Duterte ay galit na po ang mga alagad nila kay Tambalinang senador. No, kasi sinabihan siyang namamangka sa dalawang ilog. Pero ang sabi niya, hindi ako namamangka sa dalawang ilog. Ako yung ilog kung saan nagtatagpo ang dalawa. Weh! Really? Baka ikaw yung ilog natuyot na. Natuyot kasi hindi mo alam kung saan ka papanig, kung saan ka aagos. You are that raging waters na kung saan, hindi mo na alam ang gagawin mo kasi litong-lito ka. At the same time, mas malaki yung porsyento, no, na ikaw talaga ay pumapanig sa isa mong kaibigan. Kaya nga tinabla mo yung kapatid mo eh. Di po ba? O, wag mo na kaming bulahin, Madam Senator. No, alam naman namin re-electionist ka. Pero what have you done to help your brother, to defend your brother from this freaking shit na mga didilis? No, lahat ng batikos, bangag-bangag, adik, ginawa ng mga fake videos, pero nanatili kang tamilmil. Wala. Even the issues of Pogo, wala. Di po ba, mga kababayan? Dumipensa pa nga kayo kay Kibuloy. Mas kinampihan mo pa si Kibuloy kinampihan mo pa mga inchik tuwing may gagawin lang ang Amerikano dyan, napadaan lang yung malaking Dumbo elephant na eroplano nila. Senate resolution ka na Di po ba? Imbis na tulungan mo ang kapatid mo sa programa nito para naman sa ikabubuti ng ating mga kababayan, hindi. Ikaw talaga ay hindi na nga namamangka sa dalawang ilog. Ikaw yung ilog na tuyot na utak mo kasi sa kakadepensa sa mga DD shit. Ngayon, kinagat ka. Saan ka tatakbo? Babalik ka sa Marcos loyalist? Di ba sinabi mo na yan?
Walang loyalist. Wala namang ganon. Huwag kang magkaila. Meron po niyan. Oo, hanapin nyo. Nandyan yan. Nung ini-interview siya, nung kasagsagan nung mga Made in Malacanang movie nung director na napakayabang. Oo, kababayan ko pa man ding taga-Olonga po yun. Oo. O, ano pa sabi nitong tambalina na ito? Nakaka-high blood. Unang-una pa na, dapat dinulo natin to Ilora eh. Ikaw kasi Ilora, binigay mo to sa akin. Luko-luko ka talaga Ilora, no? O, hindi ako playing safe. Hindi ako kailanman naglalaro at nagpaka-safe. Naglaro. Hindi daw siya naglaro. Oo. Sige, patunayan mo nga hindi ka naglaro at nagpaka-safe. Di ba doon ka sa Duterte? Safe na safe ka in the arms of the gong. Oo. Naku, Diyos mio. Mahirap nga itong lugar natin, pero ito ang tama. Ano ang tama? Ano tama sa'yo? Oo, tatamaan ka ng zero vote. Yun lang yung sa'yo. Bokya. May makuha ka man, yun lang mga dikit-dikit mo. Yung mga kunwaring vloggers mo. Oo. Kaya ngayon mga kababayan, mahirap paniwalaan to eh. No? Ito yung Marcos na imbis na mahalin mo, ilagay mo sa pedestal, ibabagsak mo eh. Pasensya naman ha. Di po ba? Tama mali. Kailan nyo siya nakakitaan ng isang okasyon na kung saan sumuporta siya sa kapatid niya? Sa mga picture niya, hindi niya yung mga pictures ha, yung mga okasyon, o tulad na lang nung signing nung sa ARBs, ang layo niya sa kapatid niya. Parang diring-diri siya sa kapatid niya. Tapos sasabihin niya, hindi daw siya namamangka sa dalawang. Hindi ka nga namamangka sa dalawang ilog kasi wala ka naman talagang dalawang ilog. Nandun ka lang sa isang ilog, sa ilog ng mga Duterte. Sama-sama kayo doon. Wag ka. Aminin mo na kasi. No? Magpakatotoo tayo. Kung totoong sinasabi mong hindi ka playing safe, magpakatotoo ka. Na ang loyalty mo nasa mga Duterte. Kaya itong quote mo, who will believe you? Yung nagsulat niyan, who will believe you? Yung mga tangang naniniwala pa sa'yo. Pasensya naman ha. Hindi porket Marcos ka, okay na, iboboto ka na. No. Wala kang ang pinanindigan eh. O West Philippines eh, wala kang masabi. Binabatikos mo ang EDCA. Di ba mukhang mas panig ka pa sa mga inchik. O, mas panig ka sa Duterte. Pinotektahan nyo si Kibuloy. Wala kang kumbaga, sa tingin mo, napakalakas ng Duterte. Ngayon, sangkot na sangkot sa mga ilang kaso. Yung mga hearing ng Quadcom, laging nababanggit, digong, bato, bongo. Diba? O baka mamaya mabanggit ka na rin, what you gonna do? O diba? Hindi pwedeng sukuan ng Pag-asa. Wala namang sumusuko sa Pag-asa eh. Diba? Wala yan. Itong sinasabi mong Pag-asa, meron kami sa Gapo, Pag-asa Market. Hindi pwedeng sukuan ang pagkakaisa. O kayo, ayaw nga nung kakampi mong mga Duterte magkaisa eh. Anong ginagawa ng Duterte? They are dividing the people. Yung kayo, divisive kayo. Kaya ikaw, Aimee, swerte na lang talaga kung makakapasok ka sa top 12. Yung mga survey, yung mga commission survey, malay natin. So far, sa SWS, nandun ka sa top 10 o top 12. Now, will it reflect sa totoong botohan na? 'Di ba? Tingnan natin. No? Hopefully, maka 15 million votes ka. No, sana makuha mo yung mga bumoto daw na 32 million sa mga Duterte. Kasi kiniklaim ng Duterte 30 million ang boto. Pero hindi po na yung totoo. Sige, 32 yon nung 2022. How about now? 'Di ba? O pagdating pa ng 2028, how about that? Kaya Aimee, hopefully, kung talagang may maniniwala pa sa'yo, magiging senator ka pa. Pero pag natalo ng 2022, you have to assess. So far, hindi siya sumama sa bagong alyansa. Ayaw niya. Kasi galit siya eh. Inggit siya sa kapatid niya. Yun lang yun. Ang dami mo pang dahilan. Kung ayaw, dami dahilan. Pag gusto, ayun, sagot na lang kaagad, di ba? Kung gusto, may paraan ganun, di ba? Nakalimutan ko lang. Alis tayo dyan, nakakabwisit na panimula natin, Ilora. Bwisit ka talaga, Ilora. Yun ang binigay mo sa akin. Okay,
Punta naman tayo dito sa PNP. Yung PNP po, busy. Oo. Si Roque naman ngayon ang pinaghahanap nila. Pero hindi pa rin sila tapos kay Kibuloy. Bakit? May inaayawan na po sila. Pinamimigay na nila si Kibuloy. Ayaw na namin to dito sa matandang ito. May balat ng kamalasan. Anong sabi ng PNP? ABS-CBN. PNP. Tutol sa pananitili ni Kibuloy sa custodial center. Ay, naayawan na. Ayaw na namin. Mareklamo kasi itong matandang kupal na ito. Sabi siguro. Oh, Aimee, yung dinipensahan mo, di ba? Dinipensahan mo yan eh. Aimee Marcos, sige, pakita natin, ha? Hanapin lang natin dito sa Impact Leadership, mga kababayan. Yung ginawang quote card ng Impact Leadership. Who are these freaking idiots na dumipensa kay Kibuloy? Ayan po, tignan ninyo. Re-electionist who defended alleged rapist Kibuloy. Si Bato, si Aimee, at si Go. Ano yung mga pinagsasabi nila? Ayan, basahin ninyo. O better yet, you go to Impact Leadership FB page, hanapin nyo, nandyan. So yung tatlong ito, iboboto nyo, mga protektor ng kriminal. Balik tayo sa PNP. Bakit tumututol ang PNP kay Kibuloy? Ayaw na namin. Baka naman masyado siyang yung magastos. Hindi na kaya niyang budget ng PNP. Ano ba? PNP Chief Marbil, di na kaya ng budget dahil kailangan maglagay ng aircon, kailangan maglagay ng internet, kailangan may TV si Kibuloy. Kasi yun ang nirereklamo nung Mark Tolentino, yung isa sa abogado niya eh. Wala po kasing internet doon. Walang TV. Ganun siya magsalita eh, si Mark Tolentino. Kasi po, walang TV doon. Nakakalungkot. Wala siyang kausap. Biruin nyo, matanda na nga yung tao. Wala pang kausap. Utik, ang gusto yata nung gagong lawyer niya, nasa 5-star hotel siya at nakalagay sa penthouse. Na may mga Palmolive girls na nandun. Ayan, sabi ng PNP, ayaw na namin sa kanya. O bakit? Kung ang PNP ang tatanungin, hindi sila sang-ayon na manatili pa sa kanilang custodial center si Kojik Bulaang Propeta Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Fajardo, ang mga naarestong individual ay dapat nakakulong sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management. Kaya naman pala. Oo nga naman. Tama nga naman. Hindi na dapat yan sa pulis. Baka ang mga sa custodial lang ng pulis, yung mga kapwa nila pulis na gumawa ng mga mali. Ganon. O dapat sa BGMP ka na. Ilagay nyo po siya sa bilibid. Nandun po yung bagong niyang kingdom. The new kingdom of Kibuloy. Welcome, Pastor Kibulok from Bureau of Jail and Management Penology. Ayan. Inahantulan ni Fajardo ang kaso ni Dismiss Banban Tarlac Mayor Alos Guna ngayon na nasa kustodya na ng Pasig City. Tama naman. Jail female dormitory. Tama. Walang special treatment. Hindi naman Diyos yang si Kibuloy. Hindi kayo sasabi ni Kibuloy, stop. Baka ganito na lang, Kibuloy. Stop. In the name of love. Tama naman po si PNP spokesperson, di ba? Quote, in the ordinary course of things, we want arrested individuals regardless of their status in life. They should be in the BJMP. Oo nga naman, tama naman. Sino ba nagsabing ilagay siya dyan? Kunin nyo na po si Kibuloy. Sa ngayon, sinabi ni Fajardo na naisumiti na ng pulisya sa Pasig Regional Trial Court ang medical evaluation na sinagawa ng PNP General Hospital kay Kibuloy. Ito ang magiging basehan ng korte sa pagdidesisyon kung dapat bang ilipat o manatili si Kibuloy sa PNP Custodial Center kaugnay ng kasong qualified human trafficking na kinakaharap nito. Naku, ginagamit pa ng kampo ni Kibuloy yung medical report. Sinabi nang wala naman siyang sakit Baka yung sakit niya, hindi niya mapatuyo yung pototoy niya. Isa lang gamot dyan, Kibuloy. Ayaw na tumayo ni Junior. Uminom ka ng Cialis. Oo, yun. Para pag naamoy mo lang yung Palmolive, ayun, oo. Pag naamoy mo yun, Kibuloy. We will wait if this will be heard during the October 17 pre-trial sa branch. May pre-trial na pala. Kaabang-abang to, mga kababayan.
sa branch 159 ng Pasig City. So we will have to wait if this will be included among the agenda sa said pre-trial. Nilinaw din ni Fajardo na susunod sila kung ano man ang magiging desisyon ng korte. Siyempre, kailangan yung sumunod sa kautusan ng korte. We have to respect and follow the court. Okay? O, yan ha. Sa totoo lang, inaayawan na si Kibuloy. You are not needed here. Masyado kang magastos. Masyado kang primadona, Kibuloy. Di ba? O, ito pa. Alis tayo kay Kibulok. O, magsama na sila ni Aimee. Pareho silang bulok. Yung isa tuyot. Yung isa bulok. Eto naman. Sabi dito sa Manila Bulletin, na booking, barbers react to Goose meltdown after watching Al Jazeera documentary. Yung isa, tuyot. Yung isa, bulok. Ito, booking. Parang may rhyme Tuyot, bulok, booking. O, tinutuya pa ni barbers si Alice Guo dahil na-booking kang spy. Dahil doon sa documentary. Oh, ito po. Talagang nag-react po talaga si Alice Guo O, sabi dito, she reacted like a person who got exposed. Ayun. Napagganon siguro siya, no? O, yan. This House Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers described dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo's demeanor, yung daw kinilos niya, no? During the last hour House Quadcom hearing. Quote, para sa akin, initial reaction, yun ng isang taong na-booking. O, ayun. Correct. Kasi inobserbahan niya, aba, magaling din palang psychologist ito. O, yung mga magagaling na yung mga ganyan na tumitingin ng yung galaw ng kamay, body movement, di ba? Tama ba? Psychology, psychiatrist, ano ba tawag doon sa mga doktor na gano'n? Yung mga expert, no? Yung galaw lang nila, yung tingin nila, they can tell, no? If you are telling a lie, you're telling a truth. Pero si Barbers, nakita niya, nabuking niya. Naging iba ang demeanor ni Alice Guo. Oo, yan. During the hearing, excerpts of an Al Jazeera documentary was played. Ayun nga, pinakita ni Representative Almario. Itong loko-loko din itong itong jowa ni Representative Migs Nograles. Talagang na-surprise si Alice Guo. She never expect that one. Pero that's a documentary nung spy na si Xi Jinping na nakakulong ngayon sa Thailand na documentary ng Al Jazeera. Oh, yari siya. 'Di ba? Kaya sabi ni nung naobserbahan ni Barbers, booking. Ayun, huyari ka. Ang follow up po nito mga kababayan, mukhang gusto pong puntahan ng Quadcom, no, yung mga personalidad sa Quadcom. Ayun lang po ang bali-balita lang hindi pa to yung parang verified, pero bali-balita lang. Maybe there's a chance that the Quadcom committee members might go to Thailand and meet with Xi Jinping, yung Chinese spy na nag-booking kay Alice Guo, nakasama niya bilang Guo Yuping si Alice Guo. O, Chinese spy, mga kababayan. Okay? So, ang ganda nun, Tuyot, bulok, booking. O, eto namang isa, yung huling-huling article natin, mga kababayan, ay tungkol naman sa pakiusap ng isang magaling na DND secretary. No, hindi po ito si Pusit kasi hindi niya nakuha itong posisyon na to. Mabuti na lang hindi ibinigay sa kanya ito. Otherwise, mawawala na ang West Philippine Sea. Mawawala ang mga IDCA. Okay? Kasi ayaw niya sa Amerikano, mas pabor siya sa mga inchik, si Pusit. O, inchik, Pusit. Diba? Ito po, meron pong pakiusap o hiling ang ating magaling na DND Secretary, si Gibo Teodoro, sa Manila Bulletin. Teodoro pushes for amendment of espionage law. Ayan. Dapat lang yan, no? Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. appealed. Umaapila po siya sa mga lawmakers to amend the country's espionage law, yung spying, to make it effective even during time of peace. Correct. Kasi napasok tayo ng mga espiyang inchik sa katauhan ni Guo Yuping, also known as
Alice Gu. Oh. Teodoro said this in response to question about the alleged involvement of former Bamban Mayor Tarlac, Alice Gu. Quote, sinisiyasat ng mabuti ng ating mga otoridad yung ang mga koneksyon at mga kung sino man ang maaring maging o anumang ang scope ng activities niya. Nako, ang hirap naman palang itagalog, Englishin natin. The authorities are thoroughly investigating that matter. Her connections and whoever or whatever the scope her activities are. Okay? While it has yet to be proven whenever or no Gu is the Chinese spy, Teodoro said that the authorities should not veer away from the primary point, that the mayor was supposedly involved in illegal activities. Kung itong tao na ay spy o hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during time of war. So call to action din. Alam na naman ng ating mambabatas na agaran nilang amendahan yung espionage law para maparusahan at makakilos ang gobyerno ng tama para sugpuin ito. Alam ko isa po to sa mga gustong i-amendahan ng nila Ace Barbers. Nilista po ni Ace Barbers. 13 nga po yung puntahan yung isa kong vlog. 13 yung binanggit niya na gusto nilang amendahan mga kababayan. Na-delete ko lang yung article kasi dito no? 13 no? Ang gusto nilang amendahan mga kababayan. So maganda yan, no? At least nagsasuggest itong si Gibo Teodoro. What is clear is that she is not a Filipino. Secondly, she falsified documents to pretend that she is a Filipino. Thirdly, she was an active co-conspirator to a massive illegal criminal enterprise kung saan nagmula ang lahat ng illegal na activities. Correct. Commonwealth Act number 616 punishes espionage and other offenses against the national security in times of war. O, Commonwealth Act pala yun. No, ayun daw po yung batas, Commonwealth Act pa. Di ba? Hindi na natin 'to sasabihin tong mga nandito sa baba. Sabi lang dito ni Teodoro, money talks. Meanwhile, Teodoro also cautioned local officials from being blinded by money, especially those foreign corporations offering huge amounts of investments to gain a foothold into the country. We know fiscal constraints amount and occupy sometimes what we need to do. However, we should never trade short-term inflows of cash inflows for a long-term benefit in the future. Ayan. We should also make a call into action to our local officials and other people not to be tempted by spurious offers of cash or other assistance in order for international criminal syndicates and their ilk to have a foothold in this country, because it is the easiest way to destroy the moral fabric, economic fabric, and social fabric of this country. So, ibig sabihin dito lang sa maikling salita, no, sa pagkakaintindi ko, na huwag magpatukso ang mga local government officials sa mga suhol, sa mga malalaking pera o di kaya sa mga sweet talk nitong mga kunwaring mga foreign investors, yung pala ay mga international criminal organization. Kasi napasok tayo yung bang betting, alam niyo yung betting, yung pag-iimbestiga, yung background checking nitong mga to ay minadali. No, kumbaga kasi bakit? Ikaw ba naman bigyan ng isang bag ng pera Baka dolyar pa yan. O whatever monetary value na mataas ang palit. Di po ba? Yun ang sinasabi niya na sana itong mga local officials, ang maganda, parusahan nyo na rin ng espionage yung mga local officials na kasabwat nitong mga spy na ito. Para lahat sila maparusahan. Dapat bitay ang matinding parusa dyan, mga kababayan. Tama, mali. So, ganun po, no? Yan lang po, mga kababayan, no? Si Amy Marcos, ang daming lintaya, ang daming drama, super drama, ang tambalina. Si Kibuloy, inaayawan na ng PNP. Dapat ipunta nyo yan. The normal course is for them to go to the Bureau of Jail and Bureau of Jail Management and Penology. Di ba? Tapos si Barbers, may nabuking niya na parang si Alice Gu nagbago ang demeanor nung pinanood nila yung
documentary yung exposure ni Xi Jinping na isang spy, Chinese spy na nakakulong ngayon sa Thailand. At eto nga, si DNDSEC may pakiusap po sa mga lawmakers na amyendahan ang espionage law. Hindi lang during time of war, kundi during time of peace din. Kasi napasok tayo eh. Dapat isama nyo rin, nakasuhan yung mga local government officials na tumatanggap at ng pera o nagpasuhol sa mga yan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.